Mr. Chair, ang aking gustong i-discuss, at alam ko ito po ang naiintindihan naman ng DOE. Ito po dahil sa sinasabi natin may crisis na, tank to vessel procedure na po ang pinag-uusapan natin. Yung ating pong, ang ating vessel, siya na po yung lalapit doon sa tangke sa Singapore. Hindi po ba nyo alam mga procedures? Nasa akin yung procedures, nakuha ko kung paano po natin mapapadali ito eh. Ayun po yung FOB price, $570 per metric tons. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Yung Petronas naman po, 640 dahil hindi FOB yun, CIF. Eh, kukwentahin po natin lahat ng mga local add-on, kagaya po na sinasabi ninyo, 15 pesos, 51 centavos lang per liter yun. Kahit idagdag po ninyo yun, sa 55 pesos, may kita pa po eh. Kaya tinatanong ko po, paano po tayo napunta sa 110? Mr. Chair, um, we will recheck the data and will if we can get the data from the good senator also. But ang lahat po na orders, halos marami po na orders, gumagaling talaga ng Singapore kasi yun isa sa mga pinakamalaking trading company. But in our computations, talagang ganun po yung presyo. Kasi kahit kunin mo doon, mahihirapan ka rin maghanap ng sarili mong vessel kasi nag-aagawan ngayon. And then the vessel is more expensive now. The premium of the insurance is really, really very expensive. And there's a premium for you to be able to buy, which is from $5 became $60. So lahat po na component nandyan yan. Hindi po ganun kadali na papadala lang ng vessel because we don't have any vessels actually to send to them because it's very difficult now. Pero Mr. Chair, I'll direct our team that are doing the purchasing and check the Rotterdam supply in Singapore, Mr. Chair. Sir Chair, sino po ba nagsabing napakahirap pumanap ng vessel? Sino po nagsabi sa inyo? Sino nag-advise sa inyo? Napakahirap pumanap ng vessel para kumuha ng supply sa mga tangke sa Mr. Chair, marami kasi nagbebenta po sa PNOC na sa atin yung transport. And that's the most difficult part that they've been trying to find, Mr. Chair. Yun po bang mga players natin, ganun din ang kanilang sinasabi sa inyo? I'm not talking about the PNOC. Sa atin po yun eh. Yes, Mr. Chair. They were the first ones actually that flagged this, Mr. Chair. Yung ating mga players, sinabi po nila na napakamahal po dun sa Singapore. Did you check? Did you check the FOB price in Singapore as we speak? Yes, Mr. Chair, we have been checking actually Singapore and all the other countries. Di nga po, nasa akin na po eh. FOB and CIF, both Petronas and Rotterdam refineries. Yes, Mr. Chair, we have checked also on that, Mr. Chair. So pareho po tayo ng presyo. No, Mr. Chair. Saan po nyo kinukuha yung presyo ninyo? Ito nga yung sinasabi ko, dapat po nagkaroon ng inquiry man lang. Kung halimbawa, sinabi ng mga players ganito, kaya nga tanong ko po, did we take those as gospel truth? Paano po natin sinek? Mr. Chair, this is based on also on the maps as we have prescribed how the computations will be, and also, Mr. Chair, on the experience of PNOC in... Secretary, ang maps po is only $1.71. Sinasabi ko na po ito eh. Kanina po yung presentation kanina, yung Dubai Plus. Hindi po relevant yun because we are not getting something else sa Dubai. Ang sinasabi ko, Singapore lang. I'm trying to direct the conversation to Singapore. Nandun po yung mga tangke ng dalawang refineries. Pwede po ninyong check-in ngayon. Yung sinasabi, kung totoo yung sinasabi ko, hindi. Anyway, Mr. Chair, I don't want to belabor this. Alam ko, makukuha nyo naman. Mamaya, bibigay ko po yung data ko sa inyo para lang matapos tayo. Gusto ko lang po magtanong kay Secretary Kakdak. Secretary, tungkol po sa pinag-usapan natin, I think that was about 10 days ago, nung tumawag sa akin ng Secretary ng Bahrain, was the ambassador at saka yung labat, dahil nagkaroon po yata ng kung hindi, parang miscommunication, nung inyo pong interview sa DCMM yata, nasabi ninyo na ang ibinibigay doon sa mga distress na OFWs doon sa Bahrain is $200 po ang nasabi ninyo. Ngayon po, medyo nagkagulo po, pumunta sa embassy yung mga na-distress nating o na-displaced nating mga manggagawa, ang binibigay pala is only 20 dinars, katumbas lang ng about $50 to $53. Kaya nagkagulo po, sa akin po tumawag yung ambassador. Hindi ko po alam kung bakit niya nakuha yung number ko.
Alas 10 ng gabi sa atin, alas 5 ng hapon sa kanila. Kaya mabuti naman, nakausap po kayo, nasa airport pala kayo noon, hindi nyo naman ako binalikan. Ano po bang nangyari doon? Naayos po ba yun? Kasi ang Opo. pagkakaalam ko, tinanggal pa yata yung labat. Nag-report lang, pero siya pa ang tinanggal. Totoo po ba yun? Yes, that same night po, Mr. Senator, nag-Zoom Philcom po kami at doon napaliwanag na una, talagang 20 BD yung binigay nung araw na yon at pangalawa, rinirepaso po yung rates at yun po yung sinasagawa namin ngayon. Babalikan po namin sila, Sen, kasi ang intention namin ay taasan, higitan pa sa 20 BD at yun po ang sinasagawa natin ngayon. Babalikan natin sila. In the meantime, nagbukas na po yung ating repatriation effort out of Bahrain. Around 200 po ang naitawid sa Causeway at patuloy lang po yung repatriation effort natin, Mr. Senator. Yun pong na-recall is yung administrative staff na nasangkot po sa isang viral video kung saan ay naging highly disrespectful po siya sa ilang OFW leaders who were outside the embassy premises. Kaya sa ngayon po, we are subjecting him to an investigation. He is back home. Senator Hindi po yung labor Marcoleta, attaché, Mr. your time is up, but you can have one or few more questions. Secretary, kasi kaya lang naman sila parang kinabahan dahil papunta lahat ang mga tao doon at yun ang gusto nilang mapigil dahil ang pagkakaalam nila, dahil yung sinabi po nyo sa DCMM yata o DCME, $200 per person at 1,200 na ang nabigyan nyo nung araw na yun. Kaya po, nakiusap sila na sana magkaroon kayo ng clarification. Wala silang matawagan sa opisina nyo, bigla na lang ako po yung natawagan, hindi ko nga alam paano lang ako yung number. Ayos po ba yun? Kasi ang alam nila 20 dinars lang pero $200 po kasi ang sinabi nyo kaya nagkagulo po sila. Yun po yung tinatanong nila at hindi nyo naman ako binalikan kung naayos yun kasi parang nangangamba po sila sa araw na yun. Baka daw po guluhin sila ng mga distress workers. Sen, pasensya na po, hindi ko kayo nabalikan but rest assured, right after your call, nagpa-convene po ako ng virtual Filipino community at ako'y humingi ng paumanhin at naipaliwanag ko po na nagkamali po ako nung sinabi kong 1,200 US dollar. Yung $200 para ho doon yun sa umuwi. So yung 200 for instance na tinawid sa Causeway, $200 po ang natanggap nun. Pero bagamat ganon, Sen, Mr. Senator, pinag-aaralan ho namin ang figures at ang direksyon po ng aming isasagawa is mas mataas sa 20 BD. Ibig sabihin, babalikan po namin yung mga nabigyan ng 20 BD para dagdag yung anumang level yung nakita naming sapat. At rest assured, Mr. Senator, naayos po natin on the same day in terms of pagpapaliwanag at paghingi ng paumanhin, naayos po natin sa mga Filipino community leaders on the same day na tumawag kayo. Pasensya na po, hindi ko lang na kayo nabalikan. Pero right after your call, I immediately asked the Labat to convene a virtual Filipino community meeting. Mga 8 p.m. Filipino time po yun nung nagkaroon kami ng virtual Salamat, meeting. Secretary. Isa na lang, boss, kung pwede. Pwede po. Yun po kasing sinabi nyo, Chairman, kanina, yung pagka ganitong namumuo ang krisis, kung talagang ang may krisis, Secretary Yusek Tubimpi, kung talaga nga, dapat talaga yung lahat ng agency merong isang contingency plan, comprehensive. Tama naman po yun. Di ba, Secretary Balisacan, dapat kayo po yung nanguna nun. Kasi kayo naman ang planning talaga. Yung centralized approach po, para sa ganun, hindi nangangapa ang bawat isa. Okay lang naman pong mag-report na bawat isang mga ahensya, mga secretaries natin. Pero mas maganda po kung halimbawa, bago sila mag-report, nagkaintindihan na sapagkat meron kayong well-functioning, integrated and comprehensive approach. Kasi crisis na po ito . Mabuti na nga, kahit papaano nakita natin ang mga department secretaries na adept naman sila under the circumstances. Lalo na po yung aking kaibigan na Rex Gatchalian na medyo tumaba po ngayon. Hindi ko nga alam bakit tumaba ka naman ng ganyan. Paano ka pa makakapag-asawa pag ganyan? Salamat po. Kapatid niyo po yata siya. Salamat po.